Sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, sinusunod po ako ng mga pari kasi ako ang kanilang Archbishop. Dito ho sa Parish of Our Lady of Fatima, sinusunod po ng Archbishop yung parish priest. Hindi naman ho ako talaga ang mag-homily. Ang Cardinal Archbishop of Manila ang dapat na magbigay ng homilya. Pero nakapila po kami doon sa likod, tinitigan ako ng matalim at sinabing, ikaw mag-homily. Sumusunod po ako sapagkat siya ang ating parish priest. At sumusunod po ako hindi dahil napilitan o nagipit, kundi masaya kong gagawin ang gawaing ito sapagkat si Father Alan ay kapatid ko. Sabay po kaming pumasok sa San Carlos Seminary at sabay din kaming na-ordain na October 5, 1985. Alam ko ho ang laman ng kanyang puso at alam din niya ang laman ng aking kalooban. Alam ko ho ang nakakasira sa sikmura niya at alam niya ang gusto ng sikmura ko. Magkakilala kami sa loob at sa labas. Pero sa loob po ng 40 taon na kami ay magkapatid na pari, natitiyak ko po na kaya ako naririto para magbigay ng homilya at hindi nakarating ang totoong inimbita. Natitiyak ko may dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos kung bakit ako at hindi ang kardinal. May dahilan ng Diyos kung bakit last minute akong sinabihan at hindi ako pinagbigyan ng matagal na panahon. May dahilan ng Diyos. At ang dahilan ng Diyos ay hindi palaging dahilan ng tao. Sapagkat sa loob po ng 40 taon, kaming dalawa ni Father Alan, naranasan na namin ng aming gusto ay hindi namin nakuha. Ang aming ayaw ay ipinilit sa amin. Ang hindi namin plano ay naganap. At ang pinagplanuhan namin ay hindi naganap. Sa harap ng lahat ng ito, ano pang sasabihin natin kundi may dahilan ang Diyos. At kung si Father Alan ay may sakit sa pagdiriwang ng kanyang 40th anniversary, at kung si Father Alan ay narito sa Makati sa pagdiriwang ng kanyang 40th, at kung bakit October 13 at hindi October 5 ang ating pagdiriwang, ang lahat ng ito may dahilan ang Diyos. Sa ngayon, hindi natin maintindihan. Sa ngayon, hindi natin maunawaan. Subalit, ang amin pong 40 taong paglalakbay ni Father Alan bilang pari ng Diyos ay paglalakbay ng pagyuko na lamang at para sabihin, Lord, hindi ko maintindihan. Lord, bakit po ganito? O bakit hindi po ganito? Subalit yuyuko na lamang kami at sasabihin, may dahilan ang Diyos. Because our vocation is to live as priests of God, and a priest of God is a carrier of the mysteries of God. Hindi ho natin lubusang maintindihan ang buhay ng pari. At pati na yung pari, hindi niya lubusang maintindihan ang kanyang buhay. Sapagkat ang buhay ng pari ay misteryo para sa kanya, at ang buhay ng pari ay misteryo para sa bayan ng Diyos. At ang puso ng pari, maunawaan lang kung sino talaga siya sa langit. At ang pagiging pari, maunawaan lamang ninyo sa langit. Because our minds, our hearts, our bodies are too small to contain the immensity of the mystery of God's love for us. May dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos at hindi tayo dapat magtampo. May dahilan ng Diyos, hindi tayo dapat matigatig. May dahilan ng Diyos, hindi tayo dapat umurong. Sapagkat kung ang Diyos ang may dahilan, ang sagot lamang natin ay sundin ang iyong kalooban. Sapagkat ang dahilan ng Diyos, yun lamang talaga ang batas na dapat nating sundan. Subalit, sa pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ni Father Alan at ang aming classmates at batchmates bilang pari,
Ang pangalawang paalala sa atin ay hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos kahit matulog tayo. Kahit ilaglag tayo, hindi tayo ilalaglag ng Diyos. At tayo man ay hatulan ng ating parishioners, tayo man ay hindi maintindihan ng ating kapwa-tao, hindi natutulog ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos, hindi lamang ang mga lihim na kasalanan. Alam ng Diyos ang lihim na pagsisikap, ang lihim na kabutihan na hindi kinilala, na hindi pinasalamatan, at minsan ay naging dahilan pa upang mapagbintangan. May dahilan ng Diyos at hindi siya natutulog. At ang ipinagdiriwang natin sa loob ng 40 taong pagkapari ni Father Alan ay hindi lamang yung ang Diyos ay naging tapat, kundi ang katapatan ng Diyos ay masipag at gising at mulat. Ibig sabihin, alam ng Diyos na kami ordinan, madadapa kami. Alam ng Diyos nung kami ordinan, magtataksil kami. Alam ng Diyos nung kami ordinan, sabi ng rector, He is suitable according to God's people. Pero sabi ni Cardinal Sin, no, we rely on the help of God, even if they are not suitable, even if they are not worthy. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ang ipinagdiriwang natin ay hindi lamang yung hindi natutulog ang Diyos, kundi tapat ang Diyos. At natulog man tayo, humiwalay man tayo, lumipat man tayo ng bahay, o lumipat man tayo ng higaan, at hindi na natin siya katabi sa ating pagtulog, naroon pa rin ang Diyos, nagpapaypay para hindi tayo lamukin, nagpapaypay para maginhawa ang pagtulog. At kung sakaling mamulat na kami mula sa kadiliman, naroon pa rin ang Diyos nang walang pagsusumbat, walang takot, walang pagsisisi, walang panghihinayang. Patuloy na nagbabantay, hindi natutulog ang Diyos. At ang 40 taong pagkapari ni Father Alan, natulog kami, subalit hindi ang Diyos. Humiwalay kami, subalit hinabol kami ng Diyos. Nawalay kami, subalit sinipingan pa rin kami ng Diyos. At walang sawa ang kanyang pag-ibig, pagmamahal, at pagtulong, at paghirap. May dahilan ng Diyos, kaya tayo naririto. At ang dahilan ng ating pagpapasalamat ay hindi natutulog ang pagmamahal ng Diyos. Pagkatapos ng 40 taon, si Father Alan ay may sakit, pero hindi lang siya. Kami hong lahat na jubilarians may sakit na. May masakit na tuhod, may masakit na ulo, may masakit na batok, may masakit na dibdib, kung ano-anong sakit. At kailangan magpakita sa doktor. Mahirap po pala ang tumatanda. Iba sa inyo, mas alam siguro. Subalit, alam namin na sa aming pagtanda, naroroon pa rin ang Diyos. Noong aming kabataan, may mga tukso kaming pinaghinarap. Ngayong aming katandaan, patuloy pa rin ang tukso, ayaw pa rin tumigil ng demonyo. Subalit, we will keep on. At katulad ng sinabi ng tatay ko, nung ako ay batang pari, nung ako ay nahihirapan, ako ay nalilito, at ako ay nasasaktan, iniyakan ko po ang tatay ko at sabi kong, pagod na ako. Ang tatay ko po, hindi hinagod yung likod ko. Hindi ako niyakap. Sabi lang ng tatay ko, pinili mo yan, tiisin mo yan. At hindi masama ang magtiis. Sapagkat ang tunay na nagmamahal ay nagtitiis. At kung hindi na tayo marunong magtiis, baka hindi na tayo nagmamahal. Ang pagpapari ay hindi palaging palakpakan. Ang pagpapari ay hindi palaging jubilee. Ang pagpapari
ay hindi palaging pagkilala at pagpapasalamat ng taong bayan. 40 years, faithfulness of God. For faithfulness of the Lord who has a beautiful plan for us. Pero 40 years din, pinili mo yan, tiisin mo yan. Father Alan, pinili natin ito. Titiisin natin to. Titiisin namin ito. Hindi dahil masaya, hindi dahil makahulugan, kundi dahil may Diyos na minamahal at may Diyos na nagmamahal sa atin. 40 taon, pagsuko sa dahilan ng Diyos. 40 taon, magpapasalamat sa pagbabantay ng Diyos na hindi kailanman natulog. 40 taon at magbibilang pa ng maraming panahon, titiisin ang pagpapari at hindi nakakahiya, hindi dapat urungan ang pagtitiis sapagkat ang pagtitiis ay tanda ng tunay na pagmamahal at ang pari ay tinawag upang magmahal at kasama roon ang pagtitiis, ang pagpapasa ng krus hanggang sa huling hininga. Father Alan, magpasalamat tayo sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga parishioners. Alam po ninyo, ang aming nanay at tatay ay nanay-tatay ng buong klase. At kung kayo ay parishioners at kaibigan ni Father Alan, kayo rin po ay parishioners at kaibigan naming lahat. Salamat sa pagmamahal, salamat sa panalangin, salamat sa pag-agapay, sa pagtitiis ng kaparian. Alam namin, dapat kami magpasalamat sapagkat kayo ay tunay na kaibigan. Pero kung dumating yung pagkakataong makalimutan ninyo kami, hindi pa rin kami titigil sapagkat hindi kami kalilimutan ng Diyos at ang tawag niya ay pang magpasawalang hanggan.